Magandang araw mga panalig! Nakarating na po ba kayo sa Isla Verde, isa sa mga isla ng Batangas? Kung hindi pa, abay samahan nyo kaming mga pari at mga seminarista sa aming 4 na araw na pamamalagi sa Isla Verde. Ipapakita ko nga pala sa inyo mga panalig sa videong ito ang aming first day. Kitang-kita nyo naman naghahakot ang mga seminarista ng mga goods na aming dadalhin doon dahil sila'y mag-a-apostolate doon. Magsasagawa kami ng iba't ibang sakramento gaya ng kumpisal, first communion at mamamahagi kami ng ilang goods. First time namin itong gagawin, bahagi nga ito ng kanilang apostolate ngayong bakasyon. Masayang-masaya ang mga yan kahit pagod na dahil karamihan sa mga yan first time sa Isla Verde. So shout out sa ating 20 seminarians na napakasisipag, talaga namang very passionate sa kanilang apostolate. Bukod nga pala sa mga seminarista ay may mga kasama din kaming mga pari. Yan nga pala si Father Manny Lucero, ang rektor ng Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales. Kasama din namin si Father Jajo, ang spiritual director ng seminaryo. At yan si Father Marco, ang direktor ng Institute of Formation. So bali 4 kaming pari galing sa Seminaryo Mayor na kasama ng mga seminarista. Bukod sa paring seminaryo ay kasama rin namin si Father Jesse. Alam nyo ba na siya ang kauna-unahan at sa kasulukuyan ay kaisa-isang pari ng Isla Verde. Salamat sa kanya dahil kami kanyang inaccommodate sa kanyang bahay sa Isla Verde. Kita nyo naman mga kapanalig, masayang-masaya ang mga seminarista dahil marami nga sa kanila ay first time papunta sa Isla Verde. Ito na nga mga kapanalig at naglakbay na kami. Kami nga pala ay sinundo ng bangka sa Ilihan at mula roon nag-travel na kami ng halos 1 oras patungo nga sa Isla Verde at ako'y manghang-mangha dahil napakaganda at napakalinaw ng tubig. Diba mga panalig, napakalinaw, kulay green? Kita nyo, mas malinaw pa yung tubig na yan sa future nyo ng jowa mo. At matapos nga mga panalig, ang halos 1 oras na paglalakbay ay dumaong na kami sa Barangay Paho dito sa Isla Verde. Isa-isa na kaming bumaba at isa-isa na rin naming ibinaba ang aming mga dala. Kita nyo yung mga seminarista, nakangiti, masayang masaya. Yan mga kapanalig, ibababa na rin yung mga goods na aming daladala nga dito. Alam nyo mga kapanalig, nakakatuwa dahil naisipan nga namin itong gawin. Ito'y para sa mga nangangailangan nating kababayan dito sa Isla Verde. Dahil sa kabila ng ganda ng lugar ay marami pa rin dito ang mga taong naghihikahos o yung mga nangangailangan. At bilang bahagi nga ng aming maitutulong sa seminaryo ay napagdesisyonan lalong higit ng rektor na dito isagawa ang apostolate ng mga seminarista. Yan na nga mga kapanalig, kita nyo, pinagpapasa-pasahan ng mga seminarista yung goods na aming ipamimigay. Bali yan ay para sa 70 families. Yan ay simple lang naman, mga noodles, delata, bigas, may kasama rin niyang damit. Ito ay bunga ng pagtutulong-tulong ng napakaraming mga tao. Hindi po yan lahat galing sa seminaryo dahil ang iba dyan ay galing sa ating mga benefactors. So shout out sa ating mga benefactors na naging bahagi ng ating pamamahaging ito ng goods sa mga nangangailangan sa Isla Verde. At bago nga ang sending off ng mga seminarista sa kanilang mga area, kami muna ay nagkaroon ng misa. Misa ito pasasalamat unang-una sa Diyos, sa aming safe travel at syempre paghingi ng gabay para maging kalugod-lugod ang aming ginagawang ito. Ang mga seminarista nga pala ay hinati sa 4 na grupo, tigli 5, i-assign sila sa mga barangay at doon sila mananatili sa loob ng 4 na araw. At yan nga mga panalig, pagkatapos naman po ng misa ay syempre ang mesa. Salamat sa pananghalian, napakasimple, meron kaming bulanglang at adobong manok. Tuwang-tuwa na po ang mga seminarista dahil napakasarap ng tanghaliang ito. Yan nga pala si ma'am, shout out po, siya po ang naghanda ng pananghalian. So mga kapanalig, dito muna natatapos ang ating first day dahil matapos ito ay nag-sending off na nga, ini-assign na ang mga seminarista. Ito yung pasilip ng mga susunod na araw. Sana ay huwag kayong magsasawang panoorin ang vlog natin dahil mas exciting ang 2nd, 3rd at 4th day dahil nagkaroon kami ng paglalakbay, pamamasyal, marami, doon din kami namahagi ng mga goods. So mga kapanalig, abangan nyo po ang mga susunod na araw. Yun lamang, mag-iingat kayo lagi. God bless. Magandang araw mga kapanalig! Second day na nga pala ng ating apostolate sa Isla Verde. Sa mga hindi pa nakakapanood ng first day, abay tingnan nyo yung ating video.
Nabanggit ko nga pala sa ating first video na nakadistribute yung mga seminarista kasi sa kanilang second day, sila ay nagsasagawa ng catechesis dun sa mga batang magkakaroon ng first communion. Kaya kami mga pari, nag-decide kami na bakit hindi natin bisitahin yung mga seminarista sa kanilang area. At naisip na rin namin na libutin ang Isla Verde, 360 degrees. So samahan nyo kami. Let's go! Yan na nga mga kapanalig, kung inyong mapapansin, kami ay nasa bangka na. Medyo maalon, medyo nakakatakot. Ako medyo takot ako kasi nga first time ko sa Isla Verde at hindi naman ako sanay sumakay sa bangka. Pero kahit papaano, enjoy na enjoy ako dahil napakaganda ng Isla Verde. Yan nga mga kapanalig, kita nyo, patawa-tawa, ang lakas ng hangin. Nababasa na ako niyan, nababasa na kami mga pare. Kasama si Father Jesse, si Father Marco, si Father Jajo. Bibisitahin nga namin yung mga seminarista. At dadalawin na rin namin yung ibang lugar na napakaganda dito sa Isla Verde. At ang aming unang stopover, ayan na nga. Kita nyo mga kapanalig, napaka-clear ng tubig. Yan ang mahabang buhangin. Kita nyo, mahabang buhangin ang tawag dyan kasi meron siyang napakabahabang pangpang ng halos white sand. Yan na nga, isa-isa nang bumaba sa bangka. Yan si Father Jesse, ang kaisa-isang pari na mula sa Isla Verde. Si Father Jajo, medyo nahihirapan. At yan si Father Marco, kita nyo, pangiti-ngiti. At nag-swimming nga pala ang mga yan dyan, hindi ko na lang na video. Hindi ako nag-swimming pero napakaganda. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga kapanalig, Lita Sapa, Julieta Rivero Supatan, Ching Amparo at Betty Villahermosa. Salamat po sa inyong suporta. At yan nga mga kapanalig, nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. Mula sa mahabang buhangin ay pumunta naman kami sa Bagong Pook. Yan nga pala, yung nasa bangkang yan ay si Melvin, kapatid ni Father Jesse. At itong aming pinuntahan, itong barangay na ito, ay dito tubo ang pamilya ni Father Jesse, particularly ang kanyang ina. So kami dumaan dito kasi akala namin nung una may mga seminaristang naka-assign. Wala pala. So ang ginawa na lamang namin dyan ay kami ay bumisita nga sa kamag-anak ni Father Jesse at nagbuko. Yan, nagbabaan na nga uli ang mga pare. Medyo pahirapan kami niyan, hindi naman kami mga sanay at hindi naman kami mga taga-dagat. Pero kahit na kami naman na enjoy. Yan nga pala mga panalig yung lugar, kita ninyo may mga puno ng niyog. Yan ang aming pagtitripan mamaya dahil nga kami magbubuko. Pero bukod dun sa niyog talaga namang napakaganda ng dagat. Yan mga panalig, so naglalakad-lakad kami, pangiti-ngiti at naghahanap nga kami ng mga seminarista. Akala nga namin ay may naka-assign dyan, wala na nga pala. At mamaya namin sila pupuntahan dun sa isang barangay. For the meantime, ay nakakita kami ng balon. Kami tuwan-tuwa dahil dito ang tubig ay walang alat. Dun sa aming pinag-i-stayan, sa Paho ay medyo maalat. Ito'y wala at ay tuwang-tuwa sasalo ka lamang ng tubig dyan sa balon ay meron na. Kaya sinubukan namin, una ay si Father Jajo. Kita nyo si Father Marco sinubukan din. Iba yung pakiramdam na ikaw ay nakuha ng tubig sa balon. Wala kasi kaming ganyan kaya kami parang mga bata. Yan, kita nyo si Father Marco. At nakakatuwa naman talaga ang Diyos natin. Talagang magaling ang pagkakalikha. Kita nyo yan, may tubig na bumubukal. Siyempre, ako din, sinubukan ko din. Yan, so ihuhulog mo lang yan. Diba? Talagang maraming tubig dito, sagana, kasi marami din silang poso dito na talagang bumubukal ng tubig. Napakaganda talaga ng creation ng ating Panginoon. Kita nyo? Siyempre, panghuhugas ko yan ng paa kasi ang aking paa ay pawisin mga kapanalig. Kaya kailangan laging binabasa. Tuwan-tuwa yan na nga. Sinasabi ko sa inyo na kami ay kumain ng buko. So yan ay kamag-anak din na pinsanin yata ni Father Jesse. Nakiusap kami na kami ikuha ng buko. At ito na nga mga kapanalig, si Melvin uli, binibiyak na yung aming mga buko. Siyempre, ang una naman na kailangan nating inumin ay sabaw. Siyempre, napaka-healthy nun mga kapanalig, gamot daw yon. So yan, napakagaling ni Melvin. Ako naman ay abang-abang lang. Yan mga kapanalig, ipapakita ko sa inyo ang aking pag-inom ng buko juice. Kita niyo mga kapanalig, parang pinangmumug pa kay nama. So, ang sarap. Fresh na fresh. Ito ang kagandahan sa bukid mga kapanalig. Hindi mo na kailangan bilhin ang mga ganitong bagay. Talaga namang libre. Sarap na sarap. Kita nyo? Talagang tuwang-tuwa ang bata. Siyempre, kapag naubos ang sabaw, anong gagawin? Di ipabibiyak natin. Yan. Salamat kay Melvin. Binibiyak niya nga yung aming nainuman na mga buko. At siyempre, kakainin natin yung laman. May teknik dyan mga kapanalig. Ang ipinangkakayod ay yung mismong balat ng niyog ng buko. Kita nyo? Hindi na kailangan ng kutsara. Yun mismo ang ipang kukutsara natin. Kita nyo? Fresh na fresh. Napakasarap mga kapanalig. Napakaganda nga dito sa isla at may mga ganito. Sana naman ay huwag masira ang mga ganitong puno at dumami pa.
No, sa amin kasi Santo Tomas ay kinokolisap. No, alam niyo ba yung kokolisap? Nanlagas, wala nang isa, kahit isang puno ng niyog sa amin sa Santo Tomas. Kaya nakakamiss ang ganito. Nung ako'y batay kami nagaganito din. Ayun na nga lang ay tinamaan ng kokolisap, ay di wala na. Kaya nakakamiss. So, ito niyo mga panalig, mainggit kayo. So yan namin ginawa sa Bagong Pook. Pagkatapos sa Bagong Pook, ayan na, pumunta na kami sa sunod na barangay. Yan ang barangay Kuweba ang tawag. Kita nyo, may magandang kuweba at maganda rin ang kanilang buhangin. Sure na kami dito na may seminarista. May seminaristang naka-assign dito at bibisitahin nga namin, titingnan namin kung talagang sila ay nagkakatekesis. Yan, naglalakad-lakad kami mga panalig, ang init, nakatalokbong na ang mga pare. Pangiti-ngiti lang yan pero kita nyo mga panalig, pawisan na. At matapos nga ang ilang minutong paglalakad, ayun na, nakita na namin ang court kung saan daw nagbibigay ng katekes ang mga seminarista. Tingnan nga natin, baka ang mga ritambay laang, tingnan natin kung talagang nagkakatekes. Yun, may mga tambay doon. Pero itong si Brother Ian, siya nga naman, nagtuturo ng mga bata. Napakagandang ipine-prepare ng mga seminarista ang mga batang ito dahil bukas meron silang, o sa ating third day, meron silang first communion at confession muna bago yung first communion. So shout out sa mga brothers natin na talaga namang naglakad papunta sa barangay at ngayon ay nagbibigay ng catechesis sa ating mga bata. So yun mga kapanalig, ang summary ng ating second day. Kung hindi nyo pa napapanood yung first day, balikan ninyo at abangan nyo yung third at fourth day dahil marami pang mga exciting na nangyari sa isla. So yun lang po mga kapanalig, mag-iingat kayo lagi. God bless! Magandang araw mga kapanalig, day 3 na ng ating apostolate sa Isla Verde. At ngayong araw na ito, kasama natin si Father Rani. Kasama pa rin natin sina Father Jajo, Father Jesse, Father Manny at Father Marco. Ngayong araw na ito, espesyal sapagkat magaganap ang confession and first communion ng mga bata dito sa isla. At naghanap nga kami ng mga barangay kung saan pwede tayong magpa-first communion. At napagdesisyon na namin mga pari na hati-hatiin ang aming grupo, iba-ibang mga sityo. At ito ay aming gagawin dahil bahagi pa rin ito ng aming apostolate. Hindi lamang kami mamamahagi ng mga goods, lalong higit napakagandang tayo ay magsagawa din dito ng mga sakramento. Shoutout muna kina Kuya na tumulong sa amin para kami makaalis. So itag nyo na lamang po ang inyong sarili o kayo mag-comment sa ating comment section. Shoutout sa mga taga-isla. May singit ko na lamang mga panalig, nakakatuwa dahil marami mga taga-isla daw ang nag-share ng ating mga videos, lalo higit yung ating first and second part. So kung hindi nyo pa po napapanood ay di panoorin nyo na. So yun na mga panalig, kami po ay naglalakbay patungo nga po doon sa barangay at sa mga sityo kung saan kami naka-assign para isagawa ang confession and first communion. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga kapanalig. Meli de la Cruz, Rosel Ramos Flores, may Chinese, hindi ko maintindihan, basta amin ang West Philippine Sea. Cecil Monterrey, Junalyn Tormecha Ligutom. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At yan na nga mga panalig, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay doon sa lugar kung saan nga kami naka-assign para magsagawa ng confession and first communion. Kita nyo mga panalig, yan ang mga hindi naman kami mga laking dagat, kaya kami ay tuwang-tuwa sa mga alon-alon na yan, medyo nababasa-basa pa pero masaya at enjoy naman. Kita nyo mga panalig. So yan na nga ang aking pupuntahan. Ako ay napa-assign sa barangay San Agapito sa Sitio Bayanan. At ito yung lugar kung saan ako first communion. So hahanapin ko pa nga mamaya kung saan dahil hindi ko rin alam. So yan mga panalig, may pa-POV ako niyan. O kita nyo, nilapag ko muna yung camera ko dyan. Kunyari ay may nagbibideo. Yun. So sina Padre Hani at saka sina Padre Jajo ay pupunta na doon sa kanilang barangay. Ako naman ay di hahanapin ko nga kung nasaan yung chapel. O, pakit muna. So yun nga mga panalig, naglalakad-lakad tayo dyan. Hinahanap natin kung saan nga ba idadaos yung confession at first communion ng mga bata. Nakapagtanong-tanong na naman ako dyan at ang sabi ay malapit na daw. So yan, tayo ay pangiti-ngiti lang pero pagod na. Hindi naman ganun kahaba ng aking nilakad mga kapanalig at nakakatawa naman dahil malapit din sa dagat itong nilalakad natin. So kita ninyo, kahit kayo napapagod, nakikita nyo namang napakagandang creation ng ating Panginoon.
At yan na nga mga panalig, malayo-layo pa ako ay sinalubong na ako ng ating mga seminarista na naka-assign sa sityong yan, sina Brother Marco. Salamat, yan, kumuha na aking gamit. O kita nyo mga panalig, alam mo na may kababait. So yan ang mga nag-apostolate dyan, sila yung naghanda sa ating mga kabataan, sila ang nag-catechesis, yan. Sila yung nagturo ng mga kung ano-ano na may kinalaman sa doktrina, sa confession, sa first communion, sa ating mga kabataan. Lalong higit dun sa mga magpa-first communion. Yun, yung mga nakadamit na magagandang yan, sila yung ating ikukumpisal mamaya. Yun, si Brother Andre, si Brother Adjog, ang head ng ating apostolate, at yung mga taga rito. At ito na mga panalig yung chapel. Kita nyo mga panalig, medyo malaki din naman. Yeah, pawis na pawis. Mga panalig, okay. Pero change costume muna tayo in 3, 2, 1, shucks, yun. May pa-effect na gayon, mga panalig. Siyempre, kailangan tayo nakatamang vestment dahil tayo magpapakumpisal ng mga bata. Yan, mga panalig. So, isa-isa na nga. Nakakatuwa dahil naturuan ng ayos yung mga bata kung paano nga ba ang tamang pagkukumpisal. Siyempre, nagsasign of the cross. Sasabihin mo na, Padre, basbasan niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Tapos yun, isa-isahin yung mga kasalanan. At nakakatuwa ang mga batang ito dahil nga marunong silang magkumpisal. Sasabihin dyan ng ating mga basher, ay bakit kayo nagpapakumpisal? Yung aking kasalanan isa, sasabihin ko lang sa Diyos. Alam niyo mga panalig, hindi ko mga pwedeng explain dito sa vlog na ito, pero basahin niyo na lamang kung bakit nagkukumpisal sa pare. Yun, at siyempre after ng ating confession, ito na yung ating misa. Tayo ay nakapula dahil may martir tayong ipinagdiriwang sa araw na yan. At yan nga mga panalig, isa-isa nang lumalapit yung ating mga bata para sa kanilang first communion. Nakakatuwa dahil pinaghandaan talaga nila yung araw na ito. Kita nyo naman may mga nakadress pa, at sabi ko nga dun sa mga magulang ay pwede nyo hong picturean o videohan ang moment na ito ng inyong anak dahil ito espesyal para sa kanila. Yun mga seminarista, nag-video din para nga ma-capture natin ang moment na ito. So salamat din po sa mga magulang na inihanda yung kanilang mga anak. At pagkatapos ng kanilang first communion at misa, syempre meron kaming picture. At nakakatuwa dahil nagtirik din ng kandila ang ilan sa kanila pasasalamat sa naganap. At pagkatapos nga ng pagdiriwang mga kapanalig ay syempre may kaunting pagkain, celebration sa aming ipinagdiwang. So salamat po, shout out dyan sa pamilyang yan na kumukupkop sa ating mga seminarista dito sa sityong ito. So salamat po sa pagpapakain. Pagkatapos nga ng pagdiriwang ay syempre ako'y pabalik na sa parokya. Mag-isa na lamang ako. So yun lamang po mga kapanalig. Sana po napanood nyo din ang ating parts 1 at 2. At kung hindi pa, ay di pa nag-orin nyo. Yun lamang po. Mag-iingat kayo lagi. God bless. Magandang araw mga panalig! Finally, atin na pong may upload itong last part o last day ng ating apostolate dito sa Isla Verde. At sa huling araw nga po, sa araw na ito, ay ipamimigay na natin yung mga relief goods sa Barangay San Agapito, especially sa sityo ng Bayanan at Siirin. So hali kayo mga panalig, samahan nyo kami, let's go! Matapos ang ilang minutong pagbabangka ay unang bumaba sina Father Marco, Father Jajo at Father Manny sa sityo Bayanan dahil dyan sila naka-assign para mabigay ng relief goods. May kasama rin silang isang parokyano para mag-assist sa kanila. Kami naman ni na Father Rani at Father Jesse ay dumiretso sa isa pang sityo, ang sityo Siirin, para doon kami mamigay ng aming relief goods. At matapos nga ang ilang minuto, yan na, kita nyo naman mga kapanalig, ang mga taga sityo Siirin. Shout out po sa inyo, kaway-kaway, yan. So nadyan na po yung mga relief goods kasi nauna na silang dumating kasabay yung ating mga seminarista. So shout out po sa inyo mga taga sityo Siirin, yan yung ating mga seminarista. Sila ang kasamang nagdala ng mga relief goods. So ang una nating ginawa ay hindi muna tayo namigay. Siyempre, tayo muna ay nagmisa bilang pasasalamat sa pagkakataong ito na nagkatipon-tipon ang mga taga rito at kasama na rin kami at ang mga seminarista. So ito pinangunahan ni Father Rani. At ako naman ang nagbigay ng pagpapaliwanag at humiliya sa mga tao. Siyempre, sabi ko sa kanila, kami natutuwa dahil kami naging bahagi ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Hindi lang sila ang nakatanggap ng biyaya, kami rin ang nakatanggap sa pamagitan nila. So yan mga kapanalig, yung mga relief goods na ating ipinamigay, yan ay nakapak na, mga bigas, noodles, at kung ano-ano pa, mga dilata, mga seminarista po ang naghanda niyan mga kapanalig para sa kanila.
At yan na nga, matapos ang misa at ang mga pang pagpapaliwanag, isa-isa nang tinawag yung mga nakalista. So salamat sa mga nag-organize na taga rito sa Sitio Siirin dahil sila po ang naglista ng mga pamilya na dapat nating bigyan. At yan na nga mga panalig, yung ating mga taga rito. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Mabuhay po kayo. Yan, si Brother Aldous, nag-vlog takeover. So yan, pinapakita niyo yung mga brothers, yung mga seminarista na kasama natin sa ating pamimigay ng relief goods. So maraming salamat brother sa pagiging bahagi ng ating apostolate na ito. Matapos nga ang aming pamimigay mga panalig, ay nag-abala pa ang mga taga rito at naghanda ng merienda. Napakasarap na puto at bibingka. Yung iba nga dyan na inuwi pa namin kasi nga po masarap. So maraming salamat po sa mga taga Sitio Siirin. At yan mga panalig, pabalik na kami sa parokya. Kami ay nasa bangka ng mga pare kasama ang ilang mga seminarista. Ito yung mga naglakad, kaya sabi namin ay sumakay naman kayo ng bangka para yung iba naman na maglakad. So mangha-mangha pa rin kami mga panalig sa napakagandang dagat. No, talagang iba ang likha ng Panginoon. Napakaganda dito sa Isla Verde. At pagdating nga namin sa parokya ay may naghihintay sa amin na napakasarap na tanghalian. Salamat po Father Boyet, yan si Father Boyet yung nakatalikod sa kanyang pag-asikaso sa amin. Siya po ang parish priest ng St. Paul the Apostle Parish dito sa Isla Verde. So i-follow nyo din po sila sa kanilang page. At yan mga panalig, pauwi na po kami sa seminaryo matapos ang aming ilang araw na pamamalagi sa Isla Verde, paglalakbay at kung ano-anong adventure. Masayang-masaya po ang mga seminarista. So yun lamang po mga panalig, maraming salamat po, mag-iingat kayo lagi, God bless.